Yan, hello po. Hi po, good afternoon. Good afternoon. Hi po, hi. Yan, hello po. Hello, hi, hi, hi. Yan, hello po Ate Mariel. Nakita kita eh. So ayun po, hello po, hi po. So lahat po ng narito ngayon, no? So paki-like naman po, paki-share at paki-send po sa group chat natin sa Facebook. Ay, sa Blue App, sorry. No, para po mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So, ang topic po natin ngayon ay being a blessing in Jesus' name. So, Acts chapter 3, verse 1 to 10. Kasi kapatid, I have the urge to share this word or share this devotion. Kasi kapatid, nakausap ko po yung young people dito kanina. So, Saturday kasi is ministry day, no? So, nakausap ko isang young people. Nagulat ako sa pinagdadaanan nila. Hindi siya normal para sa isang young people. So, kaya sabi ko, magandang i-share 'to para mag-reflect ka kapatid, amen, na iba na yung generation ngayon, at the same time hindi na madali ang buhay, amen. Pero bilang isang Kristiyano, puwede kang maging pagpapala sa iba sa pangalan ng Panginoong Hesus, amen ba? So, mamaya ko ikukuwento lahat 'pag kumpleto na tayo, pero paki-share naman, paki-like po, paki-send po sa group chat natin or puwede niyo po 'tong ilagay sa story niyo, puwede niyo pong i-repost kapatid para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Sir, pero bago po 'yan 'no, gusto ko lang din i-update, salamat sa Panginoon kasi nakapamigay na tayo ng Bible. So kung titignan niyo po yung profile natin dito, nagbigay na tayo ng mga Bible sa young people. At the same time, nagdala po tayo ngayong umaga ng bigas po sa kulungan. Amen. Gustong-gusto ko talaga ikwento sa inyo kapatid yung naranasan ko dun sa kulungan kanina. Hindi po ako nag-share ng gospel kasi Dalaw Day ngayon eh. Saturday is Dalaw Day. So pag Dalaw Day kapatid, hindi na natin dapat kunin yung oras ng mga dalaw kasi yun yung araw nila na dumalaw para po sa kanilang mga um, mahal sa buhay, no? However, alam niyo ba pag abot ko lang bitbit ko kasi 2.5 kilo eh. Sabi niya, "Uy, biyaya, biyaya, may biyaya." Grabe. Tapos sabi ko, hindi po kami nakapunta ngayong week kasi medyo na busy kami pero ito po yung request niyo last week na bigas. Sabi niya, "Malaking tulong po 'to sa amin." Tapos lahat sila sigaw ng sigaw, "Biyaya, biyaya." Imagine mo yung kapatid, inaakala natin ng mga tao sa kulungan kapatid, 'di ba, na given na may mga nagawa silang krimen o kaya may nagawa silang mali. Pero kapatid, tao pa rin sila. Amen. Tao pa din sila. So, kaya ayun kapatid 'no, I do hope na maging pagpapala ka sa iba kasi may mga gano'ng tao. Yung young people mamaya ko po ikukuwento. Ngayon, ayan yung mga nanghihingi po ng Bible online, mga kapatid, ako po hindi po ako namimigay ng Bible online. Kasi gusto ko po dito sa live group natin kapatid, ikaw ang mag-ipon ng sarili mong Bible, amen. So the reason why we have Bible giving ministry face to face, kasi po ang church namin ay we are involved in the poor community kapatid. So dalawa yan eh, dalawang purpose niyan. Yung mga walang Bible, walang pambili ng Bible, bigyan. At yung ibang walang iniintindi o kaya gustong kumilala sa Panginoon, bigyan. Ngayon, etong online kasi kapatid, naniniwala ako may internet ka, 'di ba? Meron kang load. Gasino lang yung 250 or 245 para bumili ka ng sariling Bible. So, I do hope na naintindihan niyo po yung ano ko 'no, yung stand ko na dito sa online kapatid, mas maganda na i-encourage kita na mag-ipon ka ng sarili mong Bible kasi ang isang bagay na pinaghirapan mo ay iingatan mo. Amen po ba? So yun po, kaya yun po yung stand ko 'no, pero kung baguhin ako ng Diyos o baguhin ng Diyos yung puso ko, why not coconut? 'Di ba? Pero sa ngayon po kapatid, yun po, sana naintindihan niyo yung stand ko na ako kasi kapatid, pinag-iipunan ko talaga Bible. So ngayon meron akong balak bilhin na na Bible. So ano po, Bible ng pastor. Medyo pricey siya, pero pinag-iipunan ko. Amen. So, sa ngayon po, yun. Mas maganda kasi pag-ipunan kasi katulad niyan, yung una kong Bible kapatid, dahil ako yung bumili,
nilagyan ko ng cover. Amen. Alam niyo kapatid pala, encouragement ko rin. Kaya kapatid, let's normalize giving Bibles, no? So wala pa to sa topic natin, kwentuhan pa lang to. Let's normalize giving Bible. Why? Alam niyo kapatid, way back like 4 years ago, meron po akong Bible na ang version po ay NLT. Ngayon, nakita ko kasi isang kapatid na that time wala pa siyang work. I think first year college pa lang siya. Ulitin ko dito po sa community namin lahat poor. So ngayon itong isa kong Bible na may cover, yung may zipper, di ko alam kung may ganun kayong Bible, pero ganun yung zipper, yung may zipper yung Bible ko tapos NLT. Ngayon sabi ng Lord sa akin, ibigay mo na yan. Ganun kasi ang ugali ko before. Pag bibili ako ng Bible, ibibigay ko yung luma ko. Parang ganun, hindi ko siya iniipon. Ngayon binigay ko yung luma ko. Alam mo kapatid, hanggang ngayon in mint condition, sobrang ingat na ingat siya, sabi niya sa akin. Kuya Jerome, treasure to sa akin. Sabi niya, grabe naman. Ngayon kapatid, isa po siya sa binigyan ko ng ESV version. Kung makikita niyo po dyan sa post natin kapatid, siya po yung binigyan ko ng violet na Bible. Sabi niya, thank you kuya, panibagong version na naman. Amen. Though may work na siya kapatid, pero appreciation niyo kasi sobrang sipag niya sa church eh. Tsaka imagine mo, treasure yun sa akin. Hiniram ko Bible niya kapatid. Grabe, ingat na ingat. Amen. So, iba-iba talaga pag merong face-to-face na Bible giving ministry, no? Amen. Lord, I pray po sa lolo ng aking kapatid. I don't know your name, no? Pero Lord, I pray and declare yung anumang hirap ng paghinga. Ikaw po, O Diyos, ang bibigay ng maluwag na paghinga. And I declare miracle sa lolo niya. In Jesus' name, amen and amen. Ayan. Yan, after 3 minutes, mag-start na rin tayo. Kamusta po ba kayo? Yan, kamusta po? So again, kapatid, ang sarap mag-preach ng ganito nang meron kang nagawa sa Panginoon. Amen. So mamaya, mamimili po ako ng mga sombrero naman ng mga tatay kasi meron kaming Father's Day appreciation pero idadami na rin namin yung mga walang anak. So kumbaga parang Men's Appreciation Day bukas. No? So mamimili po ako ng sombrero nila. Amen. Lord, I pray sa aking kapatid na may diabetes, Lord God, I declare healing sa kanya in Jesus' name. Kay Ate Elizabeth, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede po bang pasabi mo present, 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 present? Sana may algorithm tayo ngayon, no? Pero ayan, so kung kayo po ay narito na, pwede bang pa-present, present? At paki-repost na rin kapatid, please po, paki-repost, paki-share, no? Paki-send po sa mga group chats natin, sa mga groups nyo, no? Paki-send po para mas marami pong mabot ang salita ng Panginoon. At ang ganda ng topic ngayon kapatid, Acts chapter 3 verse 1 to 10. Amen. Be a blessing in Jesus' name. Amen. So alam mo kapatid, hindi mo kailangan ng kahit anong resources para pagpalain ng ibang tao. Amen. Ang kailangan mo lang ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So tayo po muna isaglit na manalangin. No, aming Diyos na dakila at banal, alam ko niloob mo tong tanghaling ito para kami ay mag-aral ng iyong salita. At sa lahat po na nakikinig ngayon, naniniwala po ako that you will bless them in Jesus' name. And I pray and declare that your anointing, your power, and encounter pa rin, Panginoon, kung paano mo kami ni-encounter sa mga nakaraang live namin, ganun mo rin kami encounter ngayon, Lord God. Marami kang idako dito at lalong-lalo na bigyan mo sila ng biyaya na nagmumula lamang sa iyo. Kaya Lord, ikaw lang ang aming pinapupurian, ikaw lang ang aming sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan, buklatin niyo po Bible niyo. Ito po kapatid, isa po sa mga pinamimigay naming Bible. So ngayon naubos na po yung ganito namin. Pero we are praying na makakuha pa rin. Pero alam niyo po, biyaya ng Diyos, no? Balitaan na rin kayo. May nakausap po akong pastor na willing po siyang magbigay ng 300 na outreach Bible para po sa Negros Silay. Amen. So, meron po tayong pinaplano na Silay Mission. Hallelujah. So, sineset na natin unti-unti at meron na po akong nakausap na magko-commit ng 300 Bible. So, ang kailangan na lang natin bayaran doon is that yung shipping fee at yung pagkuha doon. So, kumbaga yung transportation lang ng Bible. Pero yung printing ng Bible ay supported na po. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Ayan, no? Sana marami pong dumako dito, sana. So ngayon, kapatid, ayan, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon na be a blessing in Jesus' name. Pwede mo bang i-type dyan yun? Sige po.
Be a blessing in Jesus' name. So, kapatid, napakahalaga na maging pagpapala ka. Amen? So, Acts chapter 3, verse 1 to 10. So, buklatin nyo na po yung mga Bible nyo kasi napakahalaga po na may Bible tayo. So, babasahin ko po, no? Pinagaling ang isang lumpo. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo, alas 3 na ng hapon noon, ang oras ng mga pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung anong meron ako ay siyang ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinayo. Nooy din lumakas ang mga paa at yung bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad, nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang ang pulubing dati nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namanga sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. So kung titignan natin, kapatid, again, tuturuan ko po kayo paano po ba ang tamang paghihimay ng Word of God at ano ba ang tamang pagde-devotion. No, napakahalaga, kapatid, na maintindihan natin ano ba yung kwento dito. Amen? So ang Acts chapter 3 o mga gawa, chapter 3 verse 1 to 10 ay ito po ay pagkatapos po ng tinatawag natin na outpouring ng banal na espiritu or Pentecostal movement. So, nung marami na pong kumilala sa Panginoong Yesus, ito po yung pagkatapos ng may 3,000 tumanggap at nabautismohan at sunod-sunod na mga home Bible study o kaya mga pagtitipon sa kanya-kanyang mga bahay, nagpunta po sila Pedro at Juan sa sinagog, no, sa bahay-sambahan. At nakita niya doon, kapatid, yung lumpo na ng isilang. Amen? Ito po yung gusto kong ipaintindi sa inyo ngayon. Maaari kang maging mapagpala sa iba kahit wala kang resources o kahit wala kang pera. Amen? Minsan kasi, kapatid, katulad yan, di ba, mga baluktot na prinsipyo ng mga politiko. Kaya ako tumatakbo kasi gusto kong makatulong. Kaya ako gustong maging barangay captain para mas marami tayong matulungan. Kaya gusto kong maging senador kasi gusto kong magbigay ng marami pang mga pagpapala sa iba. Pero kapatid, hindi mo kailangan ng resources para maging pagpapala ka sa iba. Amen po ba? Kasi nagpapatunay po sa salita ng Diyos, ano pong sabi ni Pedro dun sa lumpo, "Ginto at pilak ako'y wala, pero ibibigay ko sa iyo kung anong meron ako. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka." Amen? You can give more than what you have because you have Jesus Christ. Amen? Hallelujah! Kaya nga, kapatid, hindi mo kailangan maging involved or maging influential para lang maging pagpapahala sa iba. Amen? Hindi mo kailangan, kapatid, ng isang mga bagay na sana magkaroon ako nito para maging pagpapala ako sa iba. Hindi. Sapat na po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pwede mo bang sabihin dyan yun? Sapat na ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So alam nyo, kapatid, ito talaga hinanap ko. Alam nyo po ako, kapatid, hindi po ako magaling sa memorization, no? Pero ang biyaya po ng Diyos sa akin, pinapaalala lagi ng Lord sa akin yung mga Bible story. So alam niyo po, kapatid, itong Acts chapter 3 verse 1 to 10, ito po ay pinaka namamangha ako sa Panginoon. Kasi, kapatid, tingnan niyo po, si Pedro at si Juan, talagang ginagawa niya. Amen? Ginagawa niya, kapatid, ang kalooban ng Panginoon. Ginagawa nila.
lumalabas sila at bitbit nila ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kaya kung titignan mo kapatid, sabi ko nga sa Panginoon ako po, simpleng tao lang ako, amen. Hindi po ako mayaman, hindi rin naman gano'n kahirap, amen. Kumbaga sapat lang. Pero kahit wala ako, kahit sapat ako, naniniwala ako, sobra-sobra po ang binigay sa akin ng Panginoon, amen. May kakayahan ako na magsalita sa harapan niyo. May kakayahan ako na pumunta sa ibang mga lugar. May kakayahan ako na mag-share ng gospel. At sobra-sobra na yun kapatid. Amen. Alam mo kapatid, lagi mong tatandaan, kung ikaw ay may ginagawa sa harapan ng Diyos, hinding-hindi mo poproblemahin yung provision. Amen. Kasi Diyos bahala dyan eh. Pero kung titignan mo to kapatid, mas gusto ko tong anointing na to. Sa pangalan ni Jesus, ikaw lumpo ka, tumayo ka. Kaya nga kapatid, alam mo kung anong susi doon? Bakit ganun yung anointing nila? Nag-spend kasi sila ng panalangin sa upper room. Amen? Kaya nga kapatid, I would rather spend 5 hours in prayer, seeking the Lord, seeking Jesus personally, and minister in 5 minutes, but the signs and wonders and healing and miracles ay may kasamang ganun. Amen? Kaya nga kapatid, sabi ko sa Panginoon, Lord, let this ministry be a powerful ministry. Kaya kung titignan nyo kapatid, pag nagpe-pray tayo, alam mong may nangyayari. Amen po ba? Kasi yun yung hinihingi ko sa Panginoon. At yun din ang naisin mo sa'yo kapatid. Ulitin ko, hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging influential. Ang kailangan mo, kumilala ka sa Panginoong Hesus para maging pagpapala ka sa iba. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, na kung ano man ang ginagawa mo ngayon, gawin mo ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kasi kapatid, yun ang nakakalimutan ng marami. That you are an anointed man, you are an anointed woman of God, you are chosen, and you are meant to carry the name of the Lord Jesus Christ everywhere and anywhere. Amen. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi katulad yan, may kausap po ako kanina sabi, naghahanap po talaga ako ng matutulungang ministry at nakita ko po yung ministry nyo. That is divine appointment. Amen. At meron tayong napagpala, kapatid. Amen. Alam nyo kapatid, bakit ito po yung topic natin? Ito po yung kikwento ko na ngayon po kasi ministry day namin, so kasama ko pong mag-lunch yung mga young people namin dito sa church. Imagine mo kapatid, 18 years old. Hindi siya pinapakain ng magulang niya, hindi siya pinapansin ng magulang. Sobrang nabasag yung puso ko. Sabi niya, hindi siya kumakain. Kasi kapatid, pag nasa poor community ka, kailangan mong bilhin yung tubig eh. Kung tama ako ng tansya, 2 piso isang balde. O kaya 3 piso isang balde. Imagine mo kapatid, sabi niya, Kuya Jerome, kahit pang bili ng tubig, wala. Nabag yung puso ko. Sabi ko, Lord, ano ba? Wala naman tayo pwedeng i-offer eh. Ang in-offer ko, sabi ko, kung kailangan mo maligo, sa bahay na lang. Kung kailangan mong kumain, may mga delata ako doon. Ay susubukan kitang bilan ng mga delata. Pero alam mo anong na-realize ko? Sabi ko, hindi niya deserve na ganyang murang edad, pinagdadaanan niya na yung ganyang problema. Kaya sabi ko, 18 ka na, mag-work ka na. Sabi ko, ayusin mo buhay mo. Pero kapatid, tingnan mo no, kung ikaw may panligo ka, kapatid, pwede mo bang pasalamatan si Lord? Kung meron kang magandang hinihigaan, kapatid, siya kapatid, tinanong ko siya, ba't hindi ka nakatulog? Babae kasi to eh. Bawat parte ng kwarto nila, pwede daw may pumasok. Iniingatan lang siya ng Panginoon. Maintindihan ako ng mga nasa poor community, kapatid. Hindi po safe sa poor community yung mga babae. Sabi ko, isubukan mo ngang
ipa-estimate. Sabi ko, paano ba kung halimbawa 3 plywood ba mai-aano ba natin, mai-secure ka ba? Sabi ko. Tingnan mo, ipa-estimate mo kung 3 plywood puwede nang i-secure kahit man lang na wala man lang makapasok. Kurtina lang kapatid. Kaya sabi niya, "Hindi po ako nakakatulog, may konting kaluskos nagigising ako." Kasi babae. So, anong ibig kong sabihin kapatid, mapalad ka pa. Sabihin mo nga diyan sa comment, mapalad ka pa. Mapalad ka na may kwarto ka, mapalad ka na may iniinom kang tubig, mapalad ka na may nakakain ka pa, mapalad ka kapatid kung may kuryente ka, may tubig ka. At yun ang isang mga bagay kapatid na dapat na ipinagpapasalamat mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa Lord kanina, "Lord, i-bless mo ako so much." Eh, buti na lang kapatid may mga nag-support sa atin kaya mamaya maggo-grocery ako para sa kanya. Sabi ko, ipatabi mo na lang dun sa isang churchmate na para kung halimbawa wala kang makain, kukuha ka na lang dun tapos magpapasabay ka na lang ng saing. Eh, buti na lang taga-church 'to kapatid. Ibig sabihin sabi niya, "Kagabi nga kuya nakikain ako kila ganito, eh." Kaya sabi ko kahit halimbawa 'yan, kunyari century tuna, o isa tapos isang kanin, o sabi ko kung wala talaga punta ka sa bahay, kain tayo dun. Kaya nga sabi ko, i-bless mo ako Lord. Ang ministry natin maliit lang, amen, pero hindi naman sobrang liit. Katulad niyan, may nag-send kasi ng Galaxy kagabi. Yung Galaxy po parang 1K niyo ata bibilhin yun pero ang mapupunta lang ata sa'kin dun mga 200 ata, 300. Pero 'pag yun na-withdraw ko sapat na yun para ibigay dun sa bata. Amen. Pero hindi po ako nanghihingi, hindi po ako nanghihingi ng kahit ano. Wala pong bayad 'tong devotion, wala po. Pero gusto ko lang ipaunawa sa'yo kapatid na kung nakikita mo yung sarili mong mahirap ka o nakikita mo yung sarili mo na lagi ka na lang ganyan, tignan mo yung iba kapatid, they are striving to have life, but yet they are seeing Jesus in everything that they are doing. Amen. Sabi ko, buti na lang taga-church ka. Sabi ko, buti na lang may kaibigan ka sa simbahan. At natuwa naman ako kapatid, yung tumulong sa kanya, mahirap din. Pero sinabay siya sa kain. Amen. Ngayon kanina kapatid nagulat ako, yung magtatahong dito, siya po yung nagbigay ng tahong pang-lunch ng mga young people dito. Tapos yung youth president namin, bumili daw ng talong, kahit 3 piraso. O yun yung pinagsalu-saluhan namin. Ngayon, sabi ko, naawa nga ako nun, sobrang naawa talaga ako. Sabi ko, ano, magmang-inasal tayo? Ganun. Kaso naisip ko, ang mahal na pala ng mang-inasal kasi huling kain ko dun mga kapatid, huling kain ko dun. Ay hindi, ngayon ko lang na-realize kasi parang 200 plus na siya 'no. Sabi ko, mahal pala yun kasi kung 10 sila di 2,000. Sabi ko ganito na lang, paluto na lang ako ng pagkain dito at least makatipid tayo tapos i-grocery na lang natin. Amen. Anong ibig ko sabihin? Imagine mo kapatid, kung ikaw nakapag-mang-inasal ka pa lately kapatid, purihin ang Panginoon. Pero sila, once alam niyo kapatid, gusto ko i-share 'no, grabe po yung pagka-innocent ng mga young people namin dito, na nakita ko sobrang layo pala ng gap ng mahirap sa may kaya. Ang pastora ko kasi kapatid laki sa hirap, amen. So kung sabi niya, ilibre naman natin 'tong batang 'to kasi meron po kami dito, isang pamilya kapatid na talagang sobrang sipag sa simbahan. Sila nag-aayos ng mga upuan, sila po yung naglilinis, nagwawalis. Tapos kapatid, oh, 'di ba mahal nga mang-inasal. Tapos kapatid, 'di birthday 'no, birthday si pastora sabi niya, birthday mo ililibre kita ng dinner." Tapos sabi 'di magkatabi po yung Jollibee at Mang Inasal. Ngayon nagpunta kami ng Jollibee kasi Jollibee daw gusto niya. Nung nakita niya Mang Inasal sabi niya, "Pastora hindi pa po ako nakakakain ng Mang Inasal. First time ko po dito at sobrang saya ko po." Imagine mo kapatid,
Sabi ko nung high school ako, panay kain ako ng mang-inasal. Tapos siya, sabi ko ngayon pa lang. Tapos kapatid, alam niyo yung dumurog ng puso ko. Sa totoo lang, yung mga kapatid doon, mga maliliit. Siguro, ang pinakabata, 7 years old, 6 years old. Tapos yung pinakamatanda, 10. So, tatlo yung kapatid, sinama ko po sa McDo. Kasi nga, birthday. Alam mo kapatid, nakaganyan na sila. Bagamat, di ba may mga may mga McDonald's po kapatid na may playground. Sabi ko, ba't di kayo gumagalaw? Baka kasi pagalitan kami nung guard, yung police. Sabi ko, hindi ka papagalitan niya, may playground ngayon. Nakatingin kasi sa amin. Nagulat ako kapatid. Hindi pala sila sanay sa mga aircon na lugar. Hindi pala sila sanay na maging, kumbaga parang maging sila, kahit bata sila. Kasi nga, ang connotation sa kanila, baka hulihin sila ng mga ganong tao. Diba? Sobrang nadurog yung puso. Kaya kinausap ko yung guard eh. Kuya, pwede mo bang sabihin dito sa tatlo? Sabi ko, pwede mo sabihin sa tatlo na pwede silang maglaro. Pwede kayo maglaro. Tapos alam mo kapatid, natutuwa ko sa manager ng McDo naman. Natuwa ko sa manager ng McDo kasi may nag-birthday, no? May nag-birthday doon. So sabay naman. Ang ginawa niya, hiningaan niya, hindi pala manager, crew lang. Hiningaan niya ng 3 balon yung 3 bata at lollipop. Yung twirl na lollipop. Sabi ko, thank you ha. Hindi mo alam kung paano mo napasaya itong 3. Kaya nung umuwi kapatid, ito pa yung nakakadurog pala, mayroon pang nakakadurog. Di kumakain kami, kain. Ngayon, ang mahirap kasi kapatid, malakas sa kanin. Amen? So, para lang po may ano kayo, malakas sila sa kanin. So ngayon, ang chicken kasi ng McDo, McDo baka naman. ang chicken kasi ng McDo, lumaki na, no? Alam mo kapatid, kurot, malaking kanin, kain, kurot, malaking kanin, kain, naubos na. Sabi ko, gusto pa ba ng extra rice? Sige, extra rice pa. Kurot, malaking gravy, malaking kanin. Alam mo, nagtira. Anong sabi? Kuya Jerome, itong tira namin, iuuwi ko po kay mama at papa. Sabi ko, ubusin mo, dadalhan na lang natin. Hindi po, ito na lang po. Grabe naman, Lord. Tapos, nakita ko naman, yung ugali naman kapatid nung nanay. Yung ugali ng nanay, kumakain kami sa bus. Yung nanay po, leader namin dito. Alam mo anong gagawin niya? Nakita ko pala yung ugali ng nanay niya, nakuha ng mga ano. Hindi niya ubusin yung pagkain. Kasi ititira niya sa 5 niyang anak. Sabi ko, Lord, pag ako pinagpala mo, naiyak ko. Pag ako pinagpala mo, Panginoon, sabi ko, ilalabas ko tong mga mag-anak na to. At biyaya po ng Diyos kapatid na ilabas ko na. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. At sila po yung binigyan ko nung 1 kaban ng bigas kahapon. Kasi kapatid, tingnan mo yung asawa, siya nag-ayos ng doorknob dito, siya nagkabit ng tarpaulin, siya yung nanay, siya yung naglinis, yung mga anak kumikilos dito. Sabi ko, Lord, gasino lang yan, yung 1 kaban. So, compare sa ginawa ng Diyos, di ba? Kaya kapatid, alam mo, hinumble talaga ako ng Diyos dito sa ministry namin. Kasi ako kapatid, lumaki po ako na mayaman po kami. May real estate company kami, kapatid. At hindi ko po talaga naranasan yung hirap. Pero nung nagkaloko-loko, ang buhay kasi namin parang teleserye eh. Nagkanakawan ng yaman, namatay yung uncle ko. Sabi ko, Lord, ang hirap maging mahirap. Pero alam mo kapatid, nung dinala ako ng Diyos dito, sabi ng Panginoon, glimpse pa lang ng kahirapan yung naranasan mo. Kaya nga kapatid, sabi ko sa Panginoon, talagang tinawag mo ko sa mahirap. Amen. Kapatid, ulitin ko hindi mo kailangan ng finances. Ang kailangan mo lang pangalan ni Jesus. Matagal ko mang nagawa na ilabas sila. Pero kapatid, inalagaan ko sa prayer. Amen. Kaya kapatid, ikaw, ang 1 kaban po dito, kasi hindi po katulad ng kaban sa probinsya na 50-50, dito kasi 25-25.
So sabi ko ta's alam mo ba sabi niya, "Uy, nag-abala ka pa." Sila po yung namigay ng bigas doon, yung nakita niyo po ba yung sinend ko? Siya po yung si Ate Nazarene, siya po yun. Imagine mo sobrang sipag. Kaya sabi ko sa Panginoon, i-bless mo 'tong taong 'to. Alam mo kapatid bakit siya naging masipag? Siya po yung stroke patient na na ay sorry, half kaban ba yun? Sorry, hindi ko kasi alam, eh. Kasi sabi ko, 'pag nabili ako isang kaban po, yung 25 ang binibigay. Half kaban pala yun, okey, okey. Pero alam mo kapatid, yun nga, siya po yung stroke patient na sinabihan ng 5 days na lang, pero binuhay ng Diyos. Kaya sabi niya, "Sa Diyos na ako." Amen. At ngayon nagbubunga lahat yun. So ulitin ko 'no, hindi mo kailangan ng kahit ano para maging pagpapala ka sa iba. Ipanalangin mo sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya kapatid dalangin ko sa'yo. Ngayon kapatid, kumbaga sabi ko nga sa Lord, Lord talagang i-bless mo ako kasi katulad niyan, hindi po nakakakumpleto ng pasok yung mga anak niya kasi siyempre hirap ng buhay 'no. Pero sabi ko, ang ginagawa ko sa mga young people naman yung anak, tinuturuan ko rin naman na hindi puro bigay 'no, kasi kailangan mo rin magkaroon ng discernment in giving, eh. Kaya ang ginagawa ko kapatid sabi ko, maglinis ka ng church o kaya naman gawin mo 'to, ito yung love gift mo, pang-bakod, 'di ba? So, ngayon kapatid biyaya ng Diyos may mga extra-extra, pero kapatid nung wala pang mga extra-extra, idinaan ko lahat sa panalangin, amen. Kaya ikaw, rather than being ungrateful, let this testimony becomes a fire that you must be grateful whatever you have right now. Amen. May electric pan ka kapatid, yun walang kuryente. Wala silang kuryente kapatid, pero nagpapatuloy sa Diyos. May unan ka, purihin ang Panginoon. May kama ka, purihin ang Panginoon. May damit ka, purihin ang Panginoon. Amen. Kasi kapatid, baka nakikita mo lang yung sarili mo lang. Kapatid, lahat tayo naghihirap sa buhay. Pero lamang ang nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Hindi po sila pinahirapan ng Diyos, kapatid. Pinagpapala sila ng Diyos. Amen. Hindi ko alam bakit yan pa yung nakita mo. Amen. At ikaw na nasa ginhawa. Amen. Sino po pakiramdam niya nasa ginhawa siya? Pwede mo yung ba itaas ang kamay niyo? Kaya nga kapatid, lagi ko kayong sinasabihan na refrain on saying na, "Oh, ganito lang ako, hirap na hirap buhay ko, malas ako." Kapatid, dapat nakikita mo yung buhay mo na pinagpapala ng Diyos. Ngayon kapatid, kung ikaw ay nasa ginhawa ngayon, at masasabi kong nasa ginhawa ka kasi may internet ka pa, amen, mag-umpisa kang manalangin para sa mga taong wala pa sa ginhawa. Amen. Ulitin ko nga anong sabi ni Pedro, "Wala akong ginto at pilak, pero ibibigay ko sa'yo kung anong meron ako. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad." Amen. Wala tayong points ngayon kapatid, wala po. Ito lang meron ako, Bible lang. At purely testimony. Ako kapatid, dakilang mayabang ako. Alam mo, sa kumpanya, para ma-promote ka, kailangan mong ibigal lahat ng mga ginagawa mo. So, nung nagtatrabaho ako kapatid, kaya rin ako nagkaroon ng promotion kasi nga sinipagan ko at the same time, hina-highlight ko talaga lagi kung ano yung mga nagawa ko para sa kumpanya. Ngayon, nung nakita ko na yung sarili ko na mayabang, tinuruan naman ako ng Diyos na magpakumbaba. Kasi tinanggal lahat sa akin. Pinagkakatiwalaan mo pala health card mo, matutulungan ka ba ng health card mo? Hindi. Pinagmamayabang mo na mayroon kang pangbayad ng upa na wala lahat. Nagkautang-utang ako.
At dumating sa punto, kapatid, na tubig, hiningi na lang ako ng tubig sa mga fast food. At doon ako hinumble ng Diyos. Alam mo, kapatid, pag hindi mo nakikita na sa Diyos nanggagaling ang tulong mo, hindi ka magiging grateful. Amen. Kaya nga, kapatid, doon si Pedro, dumalakad siya kahit wala silang pera. Nagmi-mission siya kahit wala silang pera. Wala silang pwedeng idahilan sa Panginoon na maging tamad sila kasi pinagpala sila ng Diyos at pinakita ng Diyos ang kayang gawin niya. Amen. At kung ikaw ay nakaranas ng pagpapala ng Panginoon, maliit man ito malaki, maging apoy yan na ikaw ay sumunod at maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga, kapatid, tignan niyo po, ano pong sabi nung, ito po yung gusto ko eh. Gusto ko yung sinabi ni Pedro na tumingin ka. Pwede mo bang i-type dyan? Tumingin ka. Sabi dito, verse 4, no? Chapter 3, verse 4. Tingnan mo kami. Alam mo, sobrang laki ng significance nun, kapatid. Pag tinake mo tong Bible verse na to in the spiritual realm or in the perspective ng Bible, kapatid, lagi mong ibaling ang tingin mo sa Diyos. Amen. Kasi, kapatid, pag binaling mo yan sa iba, at galing pa talaga kay Pedro. Ano sabi? Tumingin ka sa amin. Kasi natuto na si Pedro eh. Si Pedro po yung lumubog dahil hindi tumingin kay Jesus. Amen. Mas nakita niya yung hangin, mas nakita niya yung bagyo. Kaya siya lumubog. Ngayon natuto na, anong sabi niya? Tumingin ka. Kapatid, ang mahalaga ngayon, saan ka ba nakatingin? At anong sabi dito? Ibibigay ko sa'yo kung ano ang meron ako. Kapatid, hindi mo pwedeng ibigay kung anong wala ka. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi, tumingin ka kay Jesus. Amen? Tanggapin mo, binibigay ng Diyos. Ngayon, kapatid, gusto kitang mag-reflect ngayon sa buhay. Naging mabuti po ba ang Diyos sa'yo? Sige nga po, pwede mo bang mag-comment dyan? Amen? Naging mabuti ba ang Diyos sa'yo? Sobra, di ba? Amen, di ba? Opo, di ba? Always po, di ba? O, kung ano ang kabutihan ng Diyos na naranasan mo, yun din ang ibigay mo sa iba. Amen? Sabi ni Pedro, ginto at pilak wala ako, pero ibibigay ko sa iyo kung anong meron ako sa pangalan ni Jesus. Amen? Ano? Lumakad ka. Kaya magiging pagpapala ka sa iba, hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi dahil sa Diyos na nagbigay ng meron ka. Amen? Kaya nga, kapatid, if you own something, you do not own it for yourself because you are owning it for the Lord. Amen? Kaya nga, kapatid, tingnan nyo po, kalan namin, meron po kaming super kalan, kapatid. Pinapagamit ko sa simbahan. Electric pan namin, pinapadala ko dito pag kulang. Anong gamit? Yung laptop na meron ako, pinapagamit ko sa church. Cellphone, ito pong cellphone na to, kapatid, pinapagamit ko sa live para magka-live kami. Kung ano ang meron ako na binigay ng Diyos, ay yun din ang ipapagamit ko sa Kanya. Amen. So ngayon, kung naka-receive ako ng kagalingan, anong ibibigay ko sa iba? Panalangin ng kagalingan. And lagi ko po sinasabi, lalo na po sa mga bago dito, anong foundation ng live natin? Anong foundation kung bakit tayo merong ganitong life group? Kasi, kapatid, ako po ay inayos ng Diyos from anxiety and depression.
Ngayon kung ano ang na-receive kong kagalingan from anxiety and depression, yun din ang ibinibigay ko sa inyo. Amen po ba? At ang dami na po kapatid na pinalaya ng Diyos sa anxiety and depression dito. Amen po ba? Pwede po bang mag-testify yung mga pinalaya ng Diyos? Di ba? Pinalaya ka ng Lord? Di ba? Naka-receive ako ng kagalingan mula sa hika. Nagpe-pray ako ng kagalingan para sa mga kapatid. Ang daming gumaling. Bakit? Kasi hindi naman to tungkol sa akin, kundi tungkol to kay Jesus na gumawa sa akin na ipinapasa ko rin sa iyo. So you can be a blessing in Jesus' name. Amen po ba? Kaya nga kapatid, yun ang lagi mong iintindihin at lagi mong iisipin. Amen? Na pinagpala ako ng Diyos at sobrang buti ng Diyos para hindi ko to ibigay din sa iba. Amen? Kaya nga kapatid, kung ako dati nakilala nyo, hindi po ako understanding, naku, magagalitin nga ako eh. Hindi pwede sa akin yung mga dahilan ng kung ano-anong mga dahilan. Amen? Pero, ngayon dahil hinambol ako ng Panginoon, mas pinipili kong umunawa. Amen? Lord, I pray sa akin kapatid na sana hindi po maibenta yung bahay nila. Bigyan mo sila ng pangbayad ng bahay nila. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kung naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon, naranasan mo ang kanyang kabutihan. Amen. Kaya kapatid, maging pagpapala ka sa iba. Maging pagpapala ka kay Jesus. Amen. Ulitin ko, mapalad ka lagi. Subukan niyo pong dumalaw dito sa ministry namin, kapatid. Na may nakadalaw na po dito at may nagpunta na. Dadalhin ko kayo sa community namin. Tagpi-tagping plywood, tagpi-tagpi. Actually, kapatid, alam niyo po ba yung tarpaulin dito? Kasi di ba may mga tarpaulin kaming malalaki kasi signage yun eh. Ang dami pong nangihingi ng tarpaulin. Bakit? Kasi daw pang bubong nila. Imagine niyo yun. Yung mga gamit na pwede pang ayusin, kinukuha nila. Mga bote, yung mga, ano tawag dito, yung mga lalagyanan ng Wilkins, yan, lahat yan iniipon nila. Kumbaga sa kanila, ginto yan. Eh ikaw, hindi ka pa ganun. Oo, may problema ka. Oo, meron kang pinagdadaanan. Oo, meron kang kakulangan o may mga utang ka. Tama? Pero nakakaranas ka pa rin ng ginhawa kahit papaano. Kaya kapatid, rather than makita mo yung buhay mo na mahirap o napapagod, tignan mo yung ginagawa ng Diyos sa'yo. Kasi alam mo kapatid, pag nakita mo yung binibigay sa'yo ng Diyos, hindi ka magiging madamo. Tama po ba? And I'm not just talking about money ha. Baka may mag-comment na naman dyan na puro pera-pera ka lang pala. Hindi kapatid ha. I am talking about ano ba ang kaya mong gawin para sa Panginoon. Ano ang kaya mong ibigay? Ako kapatid, buhay ko paglilingkod na. Kung hindi lang din naman paglilingkod, hindi ko nagagawin. Handa akong bitawan. Kung hindi lang din naman makakapagbigay papuri sa Panginoon. Kung sabi nyo, sinasabi mo lang yan. Hindi kapatid, lifestyle ko na to. Kasi kapatid, alam nyo po, hindi na po nagme-make sense sa akin talaga. Ako po, naka-step na po ako in management. Ang huling position ko po sa corporate ay Business Development Manager and Recruitment Lead. So management kapatid, mga kausap ko na mga Vice President for Operations, yung owner na ng company, mga Vice President in Finance, etc. Naka-step na. Pero hindi na nagme-make sense sa akin lahat yun. Kaya yung degree ko kapatid, wala na yun. Ano na lang yun, history na lang yun sa buhay ko. Amen. Yung mga naabot ko sa buhay, lahat yun history na lang. Kasi ang nagmamatter sa akin ngayon, yung kabutihan ng Diyos na binigay niya sa akin nung ako ay sukong-suko na, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen.
Kaya ngayon, ang buhay ko ay nagpapagamit sa Panginoon para maging pagpapala din sa iba. At hindi naman din ako nagkamali na piliin ang Diyos. Bakit? Kasi may ginagawa ang Diyos sa mga pinaggagawa ko. Amen. Ulitin ko, hindi mo kailangan ng finances para maging pagpapala. Libreng makinig, libreng mag-pray, libreng mga musta. Imagine mo kapatid, may kinamusta lang ako. Teka, musta ka na? Ganun lang oh. Pinaalala ka sa akin ni Lord. Alam mo, nung sabi niya, sobrang naiyak naman ako kasi yung salitang pinaalala ko ni Lord, pinaalala ka sa akin ni Lord, grabe yun. Kailangan ko talaga encouragement. Amen. Imagine mo yun? Sa simpleng kumusta. Kasi kapatid, pag nangangamusta ka, wag naman kasi musta, may extra ka Mars. Wag naman ganun. Amen. Pag nangamusta ka kapatid, kamustahin mo siya sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan ka na nga lang ang mga musta, nanghingi ka pa. Hindi ganun ha. Amen. Sabi mo, hindi ganun. Hallelujah. Amen. Mga musta ka kapatid nang walang kahit anong agenda. Amen. Hindi, kumusta ka? May binibenta kasi akong ibon eh. May ibon pa ba ngayon? O kaya kamusta ka kasi may bibenta akong ganito eh. Wag ganun. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, mga musta ka lang ng ayon po ano ba ang sinasabi ni Jesus. Opo, masama po tumataya sa loto at hindi na po dapat yan itanong. Masama talaga yan. Amen. Sige po, ibagsak mo lang dyan, Lowy G. Baka makatulong kami sa'yo. Amen. So, well, kung titignan mo kapatid, mahalaga yan. Amen. Kaya assignment ko sa inyo, mga musta ka nang wala kang kailangan. Amen. Amen. Ay hindi po kapatid, taga Kalayaan, Kawit, Cavite po kami. So kaya kapatid, mga musta ka nang walang hinihinging kapalit, mga musta ka kapatid kay Jesus. Amen. At the same time kapatid, may bayad ba ang panalangin? Tanong ko po kayo. Pag nananalangin ka ba, gumagastos ka ng pera? Wala, di ba? Amen. Libre yun, di ba? Tama ba? Amen. Libre. Kapatid, wala ka mang maitulong sa iba. Pero kung ikaw ay nananalangin sa Panginoon, amen, napakalaking bagay nun. Amen. Ako kapatid, lagi ko pong ina-ask sa inyo, give me your prayer request. Amen. May nagsabi nga dito, Kuya Jerome, may bayad ba counseling mo? Wala, no? Amen. Walang bayad po counseling. Yun nga lang, marami talaga akong ginagawa kaya hindi ko po kayo matutukan. Pero kapatid, wala pong bayad yung counseling. Nakikinig ka na lang. Alam mo kapatid, sabi po ng Bible, whatever you do in secret, or whatever you do for the glory of God, hindi man ibalik ng tao, pero ibabalik ng Diyos sa'yo. Amen. So kung nag-lend ka ng ears, one day nakakailanganin mo, may makikinig sa'yo. Tumulong ka ngayon, one day na kailangan mo, may tutulong sa'yo. Amen. Ay, pipray natin Miss Jeng, Lord. I pray po kay Miss Jeng. I declare, Lord God, na let this 3 a.m. na doon sa kanila, makatulog na siya, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, regalo ang mahimbing na pagkatulog. Kaya Lord, bigay mo yung regalo ng pagkatulog sa kanya. In Jesus' name, amen and amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, amen. Libre lang manalangin. Manalangin ka para sa iba. Alam mo kapatid, if you invest in prayer, that is great investment. Kasi ang Diyos ang magbabalik sa'yo ng pabor. Amen. Tignan mo to. Ginto, pilak, wala ako. Amen. Ulitin ko ha. Ginto at pilak, wala ako. Pero ibibigay ko sa iyo kung anong meron ako sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Rise and walk. At lumakad nga kapatid. At nagpupuri siya sa Panginoon. Kapatid,
ang isang kaligayahan ng isang nagmi-minister o lingkod ng Diyos o nanalangin sa iba nang makita ang isang taong nagpupuri siya sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, ako panalo na ako sa buhay. Bakit? Kasi sobrang dami ng nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil nag-pray tayo, dahil nag-share tayo ng gospel, at yun lang ang goal ko sa buhay. Amen. Ngayon kapatid, hanggat nabubuhay ako, magdala ng magdala ang Diyos dito. Amen. Ayun po. magdala ang Diyos kapatid ng mga kaluluwa dito na nais niyang ipag-pray natin, nais niyang pag-ministera natin. Amen. Mabuti si Lord At nananatiling mabuti si Lord. At alam mo kapatid, sabi po ng Bible, those who refresh others will be refreshed. Those who help others will also receive help. Anong sabi ng Bible sa mga madadamot at tikom ang kamay? Ang mga tikom ang kamay ay wag nang asahang mayroong makukuhang tulong. Amen? Amen po ba? Kaya nga kapatid, di ba, anong sabi ng New Testament? Kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Ayaw mo mag-pray sa iba, sino magpe-pray sa'yo? Amen? Kaya nga kapatid, kailanman, hindi po naging sayang isang pag-ibig na binigay mo. Sino dito yung pakiramdam niya nagbigay siya ng maling pag-ibig? Sige nga. Di ba marami pong mga, alam ko dyan, hindi ako manghuhula, mananansya lang, no? Ang tansya ko, merong nakikinig sa atin dito, iniwan na. Ang tansya ko, meron dito nakikinig sa atin, binigay mo naman lahat pero niloko ka pa rin. Tama? Di ba? Pero alam mo kapatid, hindi ikaw ang nawalan. Sila ang nawalan. Amen? Bakit? Kasi lahat ng ginawa mo para sa pag-ibig ay hindi sayang dahil ang Diyos ang magbabalik ng mga pag-ibig na binigay mo para sa iba. Amen? Principle yan ng mundo kapatid. Principle yan ng Diyos. Na kung ano ang tinanim mo, yun din ang aanihin mo. Kung nagtanim ka ng pag-iintindi, hindi ka man inintindi, pero ang Diyos ang iintindi sa'yo. Nagtanim ka man ng pananahimik, hindi ka pumatol, hindi ka nakipag-away, nagtiis ka, ang Diyos ang magbabalik ng reward sa'yo kasi mas pinili mong kapayapaan kaysa makipag-away. Amen? So anong ibig ko sabihin? If you chose to bless others, God will bless you personally. Bakit ko nasabi? Naranasan ko. Ang dami po nangaaway sa akin kapatid. Actually, kung sa totoo lang, no, some threatened me. Sabi, integrity mo, di ba? Ganun ako kapatid. Dami nga nagmumura sa akin dito sa live Actually, alam nyo, ang dami pong mga nagbe-message pa sa akin. Imagine mo, di naman ako sikat. Nag-preach lang naman ako. Pero kapatid, mas pinili kong manahimik, mas pinili kong hindi gumante. Ako ang payapa. Amen? Ako ang payapa at ako ang naniniwalang pagpapalain ng Diyos. Bakit? Kasi pinili kong hindi makipag-away, kundi peace mula sa Diyos ang pinili ko. Amen? Amen po ba? Kaya nga kapatid, lagi mong piliing maging pagpapala sa iba. Oo, minsan may point ka, pero kapatid, worth ba yung point mo? Amen? Alam mo kapatid, maraming beses mas okay rin na mangmang na lang yung tingin nila sa'yo. Kasi kapatid, ang mangmang, amen, sa paningin ng Diyos ay yung mga nagpapakataas. Amen? Ang mga humble ay ang siyang inaangat ng Panginoon. Na okay lang, sabihan mo mangmang ka, sabihan mo na mahina ka, sabihan nila na di ka naman pala uubra sa akin, okay lang yan. Kasi kapatid, darating ang araw, mas makikita nila yung pagpapala ng Diyos sa iyo kasi hindi ka sumuko sa Panginoon. Amen? At ito po ay testimony ko kapatid. Ang first Bible study ko kapatid ay ang siyang kaaway ko sa office namin dati. Nag-resign ako kapatid. Sabi ko kasi magre-resign po ako at ako po ay magpo-full time na sa simbahan. Unahin ko po si Lord. Alam mo kapatid, after like mga 3 months o 4 months,
na hindi kami nag-uusap, bigla siyang tumawag. Sabi, Jerome, ikaw yung binibigay sa akin ng Panginoon para manalangin para sa akin. Ikaw ang binibigay ng Diyos sa akin na para ipag-pray yung anak ko. Imagine mo, yung kaaway mo dati humihingi na ng pagpapala sa'yo, anong gagawin ko, maging mayabang o baka sabihin mo yung sinabi ng malupito, "Nasaan ka nung hirap na hirap ako, baka gumanon ka pa." Hindi, kapatid. Naranasan ko kapatawaran ng Diyos, naranasan ko kabutihan ng Diyos. Gasino lang na magbigay ako ng kapatawaran at ipanalangin ko siya. Amen. Kaya kapatid, tingnan niyo po, yung pamilyang yun ang aking first Bible study. At doon nag-umpisa lahat, kaya dumami ng dumami Bible study ko. Amen. Mukha ba akong kawawa nung hindi ako gumanti sa kanya? Mukha ba akong kawawa nung hindi ako nag-talk back sa kanya, pinili kong manahimik? Hindi. Mas pinakita ng Diyos ngayon sa akin na ang Diyos ang siyang nag-aayos ng puso at siya ang Diyos na nagbabago rin ng puso ng iba. Amen ba? At naging pagpapala po sa iba 'to. Amen, tingnan mo 'yun. Ngayon kapatid, ito pong live natin, umaabot po 'to ng iba kong mga katrabaho. Ang dami ko pong nakakasalubong, "Grabe ka na sa TikTok." Sabi ko, "Si Lord 'yun." Alam mo kapatid, yung mga mas nakakakilala sa'kin, mas alam nila buhay ko kasi alam nilang manginginom ako, eh. Grabe ka na talaga. Ang tagal mo ng manginginom pero bigla ka nagpe-preach, 'di ba? Sabi ko, "Uy, grabe ka naman, dati ganyan-ganyan ka, ah." Sabi nga nung teacher ko dati kasi nag-ano po kami kapatid, eh, nag-ministry po kami sa school. Sabi ng teacher ko sa pastora ko, "Pastora, ano bang pinakain mo diyan kay Jerome? Bakit bigla yan nagbago?" Sabi sa'kin, alam mo bakit kapatid? Private school kami, ako lang ang may tapang gumaya ng pirma ng principal namin na nilagay ko sa handbook namin, pinapirma ko sa tatay ko na may field trip kami. Paano paano hindi sasabihin na paano daw ako nagbago, kaya kapatid alam mo anong ginawa ng teacher kong yun? Kinuha niya ako bilang preacher sa moral recovery ng mga estudyante. Puwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko talaga sa kanila, naku, yung generation kasi ngayon kapatid mas malala pa yung generation natin dati sa totoo lang. Ngayon kasi ano sila, eh, ngayon mga matatapang sila, mga disrespectful sila. Pero tayo kasi hindi tayo nagsasalita. Pero maloko na talaga tayo, tama ba? Hindi tayo nagpapaalam ng mga kalokohan natin. Amen? Hindi tayo nagpapahuli. Di ba? Hindi kasi tayo nagpapahuli dati kaya ang dami nating kalokohan. Pero imagine mo kapatid, kunin ka sa mga estudyante na magkaroon ng moral recovery. Kasi nagulat nga sila. Eh, dati ko yung teacher kong yun, kainuman ko pa. Kainuman, matindi, no? Ngayon kapatid, yung isang teacher po dun sa school namin, ano po ngayon, pastora po dito sa church namin ngayon. Sabi niya, "Uy, ikaw yung alaga ni ano, eh." Maloloko talaga. Kumbaga sa kalokohan kapatid, isa na ako sa mga kilala. Hindi sobrang loko, no? Meron kasing hindi po ako nag-go-go beyond dun sa mga lastful na loko. Hindi po ako nag-go-go beyond. Ano lang ako, inom, sugal, games. Kasi kapatid, Dota player 'to. Nagre-race 'to, high school pa lang ako, 15,000 na pustahan nito, eh, malaki 15,000 dati. Gano'n po kami kapatid, no? So kung titingnan niyo, talagang nagulat yung teacher ko after 10 years, bigla akong nasa simbahan na. Nagulat talaga siya. Amen. Kaya kapatid, gagamitin ka rin ng Diyos. Amen. Kaya maging pagpapala ka. Alam mo kapatid, ito subukan ano, hindi po ako nadaan sa sermon. 31 po. Mga trentahin na tayo. 31 years old na po ako. Hindi ako nadaan sa bugbog kapatid. Hindi ako nadaan sa salita. Hindi ako nagbago dahil kapatid ako,
namanhid na ako sa bugbog. Kaya hindi po solusyon yung pagsalitaan niyo yung anak niyo, hindi po solusyon yung bugbugin niyo sila, hindi po solusyon kapatid na yung mga violence na hindi talaga kasi mas lalo lang yan nagiging matapang. Alam mo kung anong nakapagbago sa akin? Na yung nanay ng best friend ko, kasi wala na po akong mama, kapatid, ng mga panahon. 8 years old pa lang po namatay na yung nanay ko. Yung nanay ng best friend ko, alam mo nung ginawa niya? Kasi tinuruan ko mag-inom yung anak niya eh. Christian. Gaano kaloko. So, halimbawa, ito po yung ito yung kusina, no? Kunyari, lababo, kusina. Kunyari, ito yung pader ng kusina. Ngayon, sabi ko, hello po tita. Kunyari, syempre, dapat dapat wala kang tama. Kasi nga, sa bahay nila ako nag-inom. Hello po tita. Sabi ko ganyan. Kamusta po kayo? Kunyari, wala akong tama. Malaman-laman ko, alam pala ng magulang niya na nagiinom kami. Ngayon, alam mo kung anong pinaskill niya? May pinaskill siya sa pader. May Jerome, di ba marunong ka magbasa? Opo, pwede mo bang basahin to? Alam mo kung ano nakalagay, kapatid? Ang tamang tao at totoong kaibigan ay ilalapit ka kay Jesus. Grabe, nanlalamig yung pawis ko. sabi ko, ano ba to? Sabi ko, parang di ko na kayang pumunta dito. Sabi ko, kasi ganun lang, hindi niya ako sinermonan, kapatid. Hindi niya ako sinermonan. May pinabasa lang siya. Ang tamang tao at totoong kaibigan ay inilalapit ka sa Panginoong Hesus. Ganun lang! Sabi ko, nanlalamig yung... Sabi ko, sorry po, kasi nag-inom po kami. Sabi ko, ano pa lang ako nun, kapatid? 14 years old. Maloko na ako eh. 4th year na po kasi ako, 14 years old po ako. 4th year high school na ako. So, graduate po ako ng college 18. Sabi ko, sorry po talaga. Sobrang sorry po. Alam mo anong sabi niya sa akin? Okay na yun. Sumama ka na lang sa akin sa church. Tayo mga kapatid winin talaga kami. Alam mo nang gagawin niya? Ito kondisyones niya eh. Kasi sabi ko sa inyo, hindi po lahat nadadaan sa sigaw, hindi po nadadaan sa palo. Alam mo kondisyones niya? Sabi niya ganito, Carl Jerome. Sabi, ganito, magsimba kayo, bibigyan ko kayo ng pang-computer. So syempre, yung tenga ko nun, kaching! Sabi ko, wow, 8 hours kami nito ngayon. Mayaman kasi yun, mayaman yung tropa mo yun. Kaching dinala niya, sama kami sa church. Pero ang isip ko nun, ay, magdodota kami nito. Sabi ko. Pero alam mo, kapatid, tama po yung sinabi ng Bible sa Romans chapter 8. Faith comes when you hear the word of God. Pumunta ka sa sambahan na mali ang motibo mo, pero lalabas kang binago ng Diyos. Alam mo, kapatid, every Sunday lang niya ako dinadala doon, pero every Sunday nagbabago ko ng buhay. Nakukonsensya na akong kunin namin yung pang-computer namin. Nakukonsensya na kami, kapatid, na umuwi ng maaga, hindi pa tapos yung closing, so umuwi na kami. At dumating ang point, kapatid, nagulat na lang kami, nakasali na kami sa Bible study, at the same time, nagvo-volunteer na kami bilang youth. Anong ibig ko sabihin? Ang siyang nagbago ng buhay ko ay ang Diyos at ang Diyos pa rin. Kaya nga, kapatid, wala kang ibang gagawin. Ilapit mo lang yan kay Jesus. Amen. Ang dami po dyan, no? Nabasa ko lang kanina. Yung asawa ko naninigarilyo, yung asawa ko, yung anak ko hindi may bisyo, ganyan. Kapatid, anong gagawin mo? Ilapit mo lang yan kay Jesus. Huwag kang ma-frustrate, ilapit mo lang ng ilapit. O itong live natin, kapatid, i-loudspeak mo nang marinig niya. O kaya naman, pag nagsimba ka, isama mo, kahit sabihin mo na, sige, ililibre kita ng Jollibee, magsimba ka lang. Amen. Kasi kapatid, pag nakarinig yan ng salita ng Diyos, si Lord naman ang kikilos, hindi naman ikaw. Amen. Hindi mo kayang baguhin ng isang tao. Amen? Hindi mo kaya. Tingin mo, kaya mo? Hindi mo kayang baguhin isang tao, no? Kahit ano pang sabihin mo, hindi ako nabago ng tatay ko, kapatid. Alam mo, yung tatay ko, ang pinagpapalo na sa akin yung bakal ng belt. Kasi nga, sobrang kulit ko eh. Sobrang talaga.
Ang ginagawa na sa akin ng tatay ko, kapatid, nagpapalit siya ng padlock. Imagine mo, kapatid, isasara niya na yung bahay namin para matulog ako sa labas. Ganun na talaga. Sobrang kulit ko, pero anong binago ako ng Diyos? Nung nagpupunta na ako sa church. Amen. Kaya kapatid, kaya yung tatay ko, dating daan po tatay ko nakita niya, amen, nakita niya, kapatid, na yung anak niyang pasaway, nagbago na, pinayagan ako magpabaptize. Amen. Nakita niya yung anak niyang tamad, nagwawalis na. Nakita niya na nagtatapon na ng basura, umuuwi ng tamang oras, hindi na pala computer, nagbabasa pa ng Bible. Imagine mo yun. Kaya sabi niya, okay na, magbabaptize ka na dyan, nagbago ka na Amen ba? Eh akala niya, laro-laro lang yun. Hindi niya sineryoso. Nung tumanda ako, sabi ko sa kanya, magpo-full time na ako. Sabi ko kay Papa. Ayaw niya una Ayaw din ng uncle ko, ang dami, sayang degree mo, sayang ang pinaghirapan mo, dun ka na lang sa kumpanya namin. Kasi si Papa ko po, general manager po ng Philips. Alam niyo yung Philips Appliances. So semiconductor company sila. Gumagawa sila ng microchip, electrical engineer po yung tatay ko. ECE, sorry. ECE po, hindi electrical. ECE. At siya po ay general manager. Gusto nila ako ipasok doon. Sabi ko, hindi. Tinatawag talaga ako ng Diyos. Tinanggihan ko rin po ang offer ng sourcing manager ng Calabarzon ng Jollibee. 55,000 ang sweldo, kapatid. Tinanggihan ko rin. Sabi ko, sorry po, full-time na po ako. Magpo-full-time po ako sa church. Ito mo, kapatid, bago po mamatay ang tatay ko, anong sabi niya? Jerome, nasa tama ka kasi naramdaman ko pag-ibig ni Kristo dyan. Amen. Kapatid, ang kailangan mo lang ipakita ang na-receive mong si Jesus para maging pagpapala sa iba. Amen. Ang kailangan mo lang, kapatid, ipakita mo sa iba na ikaw ay binago ng Diyos. Na kahit anong mangyari sa buhay mo, na kay Kristo ka pa rin. Na kahit anong mangyari, nakakapit ka pa rin sa panalangin. At magugulat ka na lang, kapatid. Binabago ka na pala ng Panginoon. At the same time, binabago na rin sila ng Panginoon. Amen. Kaya, kapatid, your life matters. Hindi ka man marunong mag-share, no? Alam mo, yung John 3:16, yan, yung mga evangelistic verses, for formality na lang yan kung mag-share ka ng gospel. Pero, ang babasahin kasi ng tao sa'yo, yung buhay mo. Amen. Ang tao sa bahay nyo, hindi yan nagbabasa ng Bible, pero ikaw ang tinitignan yan. Sa trabaho, kapatid, ikaw rin tinitignan yan. Ay, alam mo, kapatid, nawa mabago ng iba yung, mabago ka ng Diyos na magbago na rin yung tingin nila sa'yo. Diba? Tingnan mo, kapatid, normal na normal. Dati po, ang tawag po sa akin, sinungaling, adik, walang kwenta, manloloko, gaya yung mga tawag sa akin. Si Jerome, nako, wala yan, palibre lang yan, ganun talaga. Pero ngayon, kapatid, binago na ako ng Diyos. Amen. Kaya nga, kapatid, napakaganda na gusto ko yung ginagawa ni Lord sa Bible. Kasi ngayon, kapatid, wala naman na nagbabago ng pangalan, di ba? Pero anong ginagawa ni Lord? Di ba si Saulo naging Pablo? Si Simon naging Pedro. Amen. Si Jacob naging Israel. Nakikita mo yung pagbabago ng pangalan? Kasi hindi yung binago lang yung pangalan, kundi binago yung identity nila. Amen. Ngayon, ganun din sa atin. Binago tayo ng Diyos. Hindi man nagbago yung pangalan mo, pero binago ng Diyos yung buhay mo at yung tawag nila sa'yo. Amen. Amen po ba? Kaya nga, kapatid, lagi mong tandaan, mag-uumpisa ang pagiging pagpapala mo sa iba pag naranasan mo ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga hingiin mo lagi. Hindi mo kasi kayang ibigay kung ano yung hindi mo kayang, kung ano yung hindi mo natanggap. Tama, mali?
Amen. So hindi mo talaga kayang ibigay kung ano yung hindi mo natanggap. Kailangan mo munang matanggap. Amen. At naniniwala po ako kaya ka narito kasi tinanggap mo na si Jesus sa puso mo. Amen. At kung meron pang hindi tumatanggap kay Jesus sa puso nila kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At ang sabi po ng Biblia, ikaw ay maliligtas. At pag na-receive mo yung pagpapala na yun kapatid, the greatest miracle of all is salvation. Amen? At yan din ang ibibigay mo sa iba. Uunahin ng Diyos bago yung puso mo at gagamitin ka ng Diyos. Amen. Amen po ba? Kaya kapatid, wala po akong ibang dalangin sa'yo na maranasan mo pag-ibig ni Lord. Kaya nga kapatid, nagtsatsaga ako dito. Itong live, tinatsaga ako talaga kasi ang daming nanghahanap ng pag-ibig niya. Alam niyo, lalo na pag madaling araw. Minsan, sabi ko nga kay Lord, Lord, sige po, papaubutin ko na lang ng madaling araw. Kasi ang daming naghahanap ng pag-ibig ni Lord eh. Tingnan niyo kapatid, ginamit po ng Diyos tong live natin na, Kuya Jerome, suko na ako sa buhay pero dumaan ka sa FYP ko. Purihin naman si Lord. Dapat po, gagawin ko na dapat yung self-harming pero dahil ikaw, napadaan, niniyak ko na lang lahat sa Panginoon. Imagine mo yun? Dahil sa pagpapagal mo kapatid, amen, ay merong naligtas. Hindi lang dito sa lupa, pati na rin ang kaluluwa nila sa langit. Be a blessing in Jesus' name. Amen. Kaya kapatid, yung pagpapakita ng Kristo sa buhay mo, you are receiving reward more than you know. Amen. You are changing lives in Jesus' name. Hindi, kumbaga ginagamit ka ng Diyos. Kaya nga kapatid ako, I really love to preach. Kahit saan, magbe-preach ako. Kahit saan ako dalhin, magbe-preach ako. Kasi kapatid, ayokong malagpasan ng opportunity na merong mabagong buhay sa Panginoong Hesus. Amen. Kaninang umaga kapatid, ang dami rin kumilala sa Panginoon. Sa totoo lang kapatid, wala po akong tulog. Kasi hindi ko maintindihan yung sarili ko, ba't hindi ako makatulog. Alam mo yun, nakapikit ka pero walang lalim. Pero sabi ko sa Lord, Lord, instead na intindihin ko to, pag-live na lang ako. O, ang daming kumilala sa Panginoon kaninang umaga. At ngayon, naniniwala ako, pinagpala ka ng Diyos. Amen ba? O mamayang gabi, meron pa rin tayo. Ay, manawa na kayo sa akin. Ang mahalaga, maraming nagbabago ng buhay. Amen ba? Hallelujah. Kaya kapatid, gasino na lang o maliit na bagay na lang yung effort mo sa Panginoon sa sobrang laking pagpapala ng Diyos na binigay niya sa'yo. Amen. Maliit na bagay na lang yan. Kaya nga kapatid, tingnan niyo po. Ako hindi na ako pumuti. Sa totoo lang. Makita ko sa inyo kutis ko ha. Hating-hati na yan, no? Baka pwede na po akong maging endorser ng Dermo Republic kasi ito yung nakikita mo sa kanila. Kasi kapatid, hindi ko po ito yung sinasabi para ipagyabang, no? Pero gasino na lang yung ihatid mo dun sa kulungan yung 10 kilong bigas kahit mainit, at least nakakain sila. Full-time na po. Yes po. Full-time po ako sa church. Gasino na lang kapatid. Ako nga kapatid, sabi ko nga, sinukuhan ko na po mag-Gojek. Nagko-Gojek ako eh. Sabi ko, nag-Gojek po ako na itong nakaraan kasi akala ko tag-ulan na uminit naman. Sabi ko, nalo ko ng itim. Pero okay lang. Kung itong pangingitim ko naman, ang aking ebidensya na naging mabuti ang Diyos sa buhay ko. Amen. Kaya kapatid, gasino, imagine mo may makakain dahil sa'yo. Kaya kapatid, yung mga pagpapala po na binibigay nyo, kapatid, lahat po yan sa Panginoon. Hindi ko po, nahiya na lang kasi ako kapatid na pinipicture-picturean eh. Sobrang nahiya po ako. Pero kaya kung titignan nyo kapatid, ang pinipicturean ko po yung mga binili ko na. Amen. Pero sobrang dami na po. Kahapon po kapatid, yung isa, si Tatay Paking 87 years old. 'Di ba?
Ano tawag dito, 87 sa kinamusta ko, sabi nahilo kasi ako pero nag-prayer meeting siya. Amen. Yung isa kapatid, yung na-demolish, binigyan natin, salamat daw sa pabigas. Amen. Yung dalawa tinulungan natin kapatid, nagte-thank you din. Gasino na lang yun. Amen. Kaya nga kapatid, hindi po ako nanghihingi para sa ministry ko. Wala po akong hinihingi. Pero ang sinasabi ko kapatid, pwede kang maging pagpapala sa iba. You can pray for them. You can ask them prayer requests. You can spend time listening to them. At kapatid, pag may ginawa ang Diyos dyan, naku, pasasalamatan ka ng Diyos dahil nagpagamit ka. Amen. Kasi kapatid, kung babasahin niyo po yung Romans, walang makakarinig ng salita ng Diyos kung walang ipinadala o isinugo. So kailangan kapatid, merong gumawa. Amen. O, di ba? Hesu ka ba pangalan mo? Yan, no? Mga madam, sir, check out na po tayo. Kapatid, nandito ko ba simula kanina? Hindi mo alam yung konteksto, nagko-comment ka? Kala mo hindi ako naganti, ha? Kaya ako po sinasabi, kasi part po ang ministry na ito sa mga nagbigay. Alangan naman, hindi mo i-report, di ba? Kaya nga, sa Diyos ang lahat ng papurit pagsamba. Amen. At nawa, kapatid, sa ganyang mindset mo, pagpalain ka pa rin ng Panginoon. Amen. kayo, hindi naman kayo nakinig. Isang oras na kami nag-uusap dito, bigla kayo nagko-comment dyan. Amen. I'm not your typical preacher dito, kapatid. Kung nga sabi nga ni Malupiton, pumapalag to, boy. Hindi ba? Hindi kasi tayo masyadong dito, kapatid eh. Amen, di ba? Ano to? Kwentuhan lang to. Amen ba? Kaya yung mga basher dyan, kapatid, alam niyo po, natutuwa rin ako sa mga basher eh. May bumalik po dito, sabi, ito ba yung live na nang mumute? Sabi ko, opo. Pero pa dito, ayoko na dito kasi nang mumute ka naman, opo. Kaya, huwag nyo na pong tangkain. Amen? Kung ayaw nyo po yung pinag-uusapan namin, kapatid, scroll up na lang kayo. Amen? Pero kung ikaw ay tinawag ng Diyos dito, para makinig, purihin po ang Panginoon. Amen? Kasi ako, kapatid, ngayon may nagtanong sa akin, bakit ka nang mute? Di ba? Alam mo kapatid, kailangan ko rin naman ingatan yung pinapaingatan ng Diyos. Alam mo kapatid, dati hindi ako nang mute. Kasi yan, sila Banch, sila Ate Honeybee, yan. Wala pa si Pipay dito, sila May, sila Ate Ann. Lahat po yan inaaway nila yung mga nandyan. Nagkakagulo tuloy, kaya minumute na lang natin. Amen? Pero anyway, binibless pa rin naman natin sila, no? Amen? Spread love, not hate. Pero you can mute. Amen? Pero anyway, kapatid, you can be a blessing, no? So again, matuto tayo dito sa ginawa po ni Pedro na naging pagpapala siya dahil merong Jesus sa buhay niya. Amen? Amen po ba? Lord, I pray sa aking kapatid na may business, marami po sanang bumili daw, at dalayan ko pang itayo mo to according to your will. In Jesus' name, amen and amen. Lord, I pray po sa aking kapatid na naputulan po ng kuryente. I declare, Lord, God, na bigyan mo siya ng pambayad ng kuryente. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So kaya kapatid, dalangin ko sa'yo na maging pagpapala ka sa iba. Amen. So, libre lang ang maging pagpapala, kapatid. Hindi mo kailangan ng posisyon, hindi mo kailangan ng katungkulan. Pwede kang maging pagpapala sa iba. Amen. At testimony ko, kapatid, no? Alam niyo po, nag-umpisa po ako na hinahati ko po yung 25 kilos sa 7 pamilya. Pero ngayon, kapatid, nagbibigay po tayo ng mga bigas sa mga kapatid natin ng tagli 5 kilo.
hindi lang isang beses, kundi dumadalawa pa at minsan tumatatlo ka sa isang buwan. Amen. So, kapatid, ulitin ko ha, pag may puso ka, si Lord din naman ang magpapala sa'yo. Amen. Amen. Kaya Lord, I pray sa aking mga kapatid na may mga prayer requests, hindi man namin maisa-isa, pero Lord, I pray na ikaw po, O Diyos, ang tumulong sa kanila. Yung may anxiety, Lord, I pray, at depression, palayain mo, Panginoon, yung may mga naghahanap po ng item sa DepEd, Lord, ikaw pa rin ang magpala. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Ngayon kapatid, hindi ko po kayang ipag-pray ngayon. Isa-isa yung prayer request nyo kasi namamaos na po ako. So preacher pa po ako bukas, pati sa outreach namin. So ganito na lang. If you have prayer requests, please send it to me personally. Amen. Meron din kaming group chat kapatid na pwede mong salihan, na pwede ka rin mag-send ng prayer request. Alam niyo po yung community namin, naturuan ko na sila na marunong mag-pray. Amen po ba? Pwede ba yung mga luma namin dyan, sabi mo, nagpe-pray na ako. Amen? Naturuan ko na po yan kapatid na pag nakakita sila ng prayer request, nagpe-pray na sila. Amen? So ngayon kapatid, you can join our group chat, you can join you can send me your prayer request. Amen? At the same time kapatid, dun rin po ako nagbibigay ng transparency report, no? So kung saan po. Ngayon, nakikiusap lang po ako kapatid na meron po tayong mga bagong post ngayon dito na pwede nyo pong supportahan, no? So nandyan po yung Bible giving natin. So hindi po support ng money, no. Ang sinasabi ko po, if you could like it, repost it, or save nyo yung favorite or comment something, no? Kasi kapatid, nakakatulong po yun sa algorithm natin. Amen. So mas marami tayong nanonood sa live. Again, wala po akong goal dito na magpayaman. Amen. So katulad yan kapatid, baka kasi isipin nyo, nangingi ako diamonds, hindi po ako si Anjo Eliana na nangingi ng diamonds. Amen. Kasi kung diamonds lang din naman kapatid, kaya ko naman mag-ice cream yummy, pero hindi ko pinili. Hindi po yun ang career na pinili ko. Ang pinili ko po ay maghayag ng salita ng Diyos. Amen. So, ayun po. Pero if you could like yung mga post natin kapatid, kasi nakaka-apekto po yun sa algorithm natin. Amen. So, ayan, naniniwala po ako na ang Diyos po ang magbe-bless sa'yo. Amen. So kaya, ayun po, dalangin ko lang, sana po, sample. Sana po, yun, i-pray nyo lang po to lagi, no? Ngayon po, medyo okay tayo kasi naki-office tayo dito sa church, eh. So medyo malamig, pero sa bahay namin mainit talaga. So inuubo, sinisipon na ako, hindi ko na maintindihan. Pero si Lord pa rin naman, amen, ang siyang bahala doon. At the same time, kapatid, yung improvement ng live natin at yung improvement po ng face-to-face nating ministry. So, yun lang po. Pero the rest, kapatid, you can send me your prayer request. I will pray for you, kapatid. Yung mga gustong magpa-counsel, kapatid, subukan natin, no? Pwedeng ipila, pero walang definite pa talaga. Kasi marami pang nakapila. Ang hirap lang ng schedule ko, inaayos ko pa. Pero ako, pag nag-chat naman kayo kapatid, magre-reply po ako. At the same time, ipipray ko yan. Amen. So yun, thank you po at maging pagpapala ka sa iba kapatid. Amen. Yung assignment natin, wag mong kalimutan. Amen. Na mag-encourage ka ng iba ngayon. Amen. Ask prayer request for someone or mga musta ka ng iba, hindi para mangutang, kundi para manalangin sa kanila. Amen. So yun, thank you po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ako na ang Diyos ang siya magbe-bless sa'yo, kapatid, ng lahat ng mga kailangan mo. Amen? So, bye-bye po. God bless po. At sa Diyos po ang lahat ng papuri. Bye-bye. Ay, at the same time pala, kapatid, ayun, thank you po sa mga nag-send, no? Si ate, si ate Jeng yung nag-send na to, eh. No? Nag-send po ng 422 diamonds. So, ito ay equivalent sa $1.68. So, kung titignan ko, mga around like 80 pesos ba? Or 90 pesos, tingin ko, no? So, lahat ng to kapatid, pag po ay naipon, ay ipangtutulong din natin sa iba. Amen? So, magta-transparency report na lang din ako kapatid dun sa tutulungan nating youth, no? Pero ayun, thank you po talaga sa inyo. Lahat po yan ay sa Diyos at sa Diyos pa rin. Amen? Ay, hello po, pa-shoutout na. Tita Marie Chris, Manila. Ay, sorry, Luz pala, Luz Bokog. Hello po.
I-shoutout na, ah. Ayan, thank you po 'no. Ay message niyo lang po ako pero kapatid, you can just message me if you want to support 'no. Pero again, hindi po required 'to dito, amen. If you want, if you have heart, I can give you the details kapatid, pero hindi po siya required, amen. Ayan, thank you po, again, thank you po. At the same time pala kapatid, ayun, naalala ko, thank you. Meron po tayong tinatawag na, fundraising seminar po about character development. So ito pong maiipon dito kapatid ay ipang-improve po natin ang live. Kasi kapatid, sa totoo lang, na in-inquire ko po, ang gamit ko po kasi ngayon ay iPhone 13. So, biyaya ni Lord, nakalaya na tayo, tapos ko na po bayaran to. Kaso, umiinit pala to at naglalag. So, kaya nakaapekto sa algorithm. So, nag-canvas ako ng mga needs, malaki talaga. Pero kaya naisip ko lang 'to para po kahit papaano 'no, nakakaipon tayo kahit paunti-unti. So, yun lang po kung gusto niyo pong sumali, nasa group chat po yung details 'no. At the same time para makita niyo po na, yun po yung purpose po nun. Pero again, hindi po yung required, kung sino lang po yung gustong sumama, okey? So yun, thank you po, pagpalain po kayo ng Diyos at magkita-kita tayo mamayang gabi. Meron pa po tayo mamayang gabi, hindi ko lang alam kung anong oras, pero magcha-chat po ako bago yung oras natin, amen. So yun, thank you po, God bless po at sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagsama. Bye-bye. Puwede mo ba sabihin diyan, "Thank you Jesus." Sige po, bago po mag-end. Me-message ko na lang po ate. Nakakahiya. Message ko na po. Bye-bye po. Thank you po. God bless po.